Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon nandoon, ano? Ngayon po ay ano ba ngayon? Araw ng Miyerkules, ano? Miyerkules, March 4. Ano? At tayo ay papasok ng trabaho umaga, 36 degrees Fahrenheit. Okay? So medyo maulan po kagabi kaya medyo nabawas-bawasan ang snow. Ano, marami pa rin pero nabawas-bawasan. Ano, malamig pa rin kasi sa gabi. Okay, so ito po ay pagtutuloy ng ating discussion katulad ng nangyayari ngayon sa Justice Committee ng House of Representatives, kung saan meron pong deliberation itong House Committee na to, Justice Committee, tungkol sa impeachment, sa paghahanda sa impeachment, kung may patutuloy ba o ito o hindi. So nitong huling ating discussion ay yung sa apat na ibinigay o sa apat na isinabmit na tinatawag nating impeachment complaint, meron pong dalawa na set aside o na-dismiss at meron hindi naman po na-dismiss pala. Yung isa hindi na-dismiss, yung isa ay withdraw, yung isa na set aside at yung dalawa natira. And then kaninang umaga po o kaninang hapon diyan sa Pilipinas ay na-confirm na po na yung dalawang natitirang complaint is may substansya, sufficient inform and substance na ngayon yan. So nung una po kasi yung sufficient inform pinagdesisyon na, and yung sufficient and substance ngayon po napagdesisyon na rin. So ang sunod na magiging step diyan ay okay, bibigyan na ng notice itong mga parties, So bibigyan ng notice to answer itong si Sara Duterte at 10 araw at 10 calendar days para sumagot, Yan, hintayin natin 'yon. Pero dito po sa ilang araw ba ito? 3 araw 3 araw na pinagdesisyonan kung sufficient inform and substance. Aba ay marami pong nangyari, Pero there are two notable events na nangyari, Ano 'yun? Ang una ay itong si Congressman ng Quezon City na si Congressman Bong Suntay. Na obviously halata mo naman na siya dinidepensahan o pinipigilan na wag ma-file ang impeachment complaint at sinasabi niya na marami siyang dahilan, at isa diyan sa dahilan ay hindi daw po pwedeng i-file ang isang ground for impeachment, lalo na kung hindi naman daw po, kung ang ground ay just for imagination at wala namang overt acts, So ano ba itong sinasabing ito, meron po kasing isang instance na itong si Sara Duterte ay nagsalita, sa harap ng mga tao na ito daw, gusto daw po niyang ini-imagine niya na tanggalan ng ulo itong si President Bongbong Marcos. So there was a threat, yan ang interpretasyon. There was a threat. And then itong si Bong Suntay ay siyempre sabi niya in defense, sinasabi na ay wala naman yan, hindi naman yan tinotoo. Hindi naman yan tinotoo
At yan ay imagination lang. Imagination. Okay, so kung yan ay imagination lang, if that's the case, sabi niya, ay hindi dapat isama sa complaint. At nagbigay siya ng example. Ang example niya ay ganito. Nakita daw niya sa isang mall itong si Ann Curtis at humanga siya. Napakaganda. Napakaganda daw pala talaga nitong si Ann Curtis. At nung pagkakita niya, ay bigla daw nag-init ang kanyang katawan. Nag-init ang kanyang katawan at kung ano-ano nang naisip niya, pinagpawisan siya. And then, yun nga lang daw po, hanggang imagination na lang niya. Okay, so pag-usapan natin yung statement na yan. Alright, so meron naman talagang, sa tingin ko meron siyang, he was driving a certain point na ang isang krimen, lalo na siyang mga krimen na ganyan, ay hindi naman yan talagang krimen, kung ini-imagine mo lang, and it was not translated to an overt act unless that is punishable by law, unless imagination is punishable by law. Alright, so imagination itself ay hindi naman yan punishable by law unless there is a law that punishes it. Right? So, yun ang gusto niyang i-drive, ipunto, Pero, I got it, I got what he means. I got what he meant by that, na imagination is not in itself a crime and should not be in itself basis of an impeachment complaint unless it is expressly stated in the law, in a certain law, that it is punishable. Alright, but the problem is this. Okay? Yung pagbibigay niya ng example, lalo na being a congressman at that, meron siyang pinanghahawakan titulo at nire-representa niya ang kanyang constituent, ang isang lugar, Hindi ba siya maaaring gumawa ng ibang analogy na maaaring na hindi makakasakit ng damdamin ng mga tao, lalo na ng kababaihan? At lalahatin ko na ng mga tao, hindi ba siya makakakuha o makakaisip ng ibang analogy to use just to drive that point? Pwede rin naman siyang hindi na magbigay ng analogy. Pwede naman niya sabihin na, hey, imagining a certain things is not punishable or not even a ground for impeachment. Right? So, siyempre, magre-react ang mga tao, lalo na ang kababaihan, at lahat ng tao, even ako, nung narinig ko, sabi ko, hindi naman napakaganda o hindi naman maganda itong ang ginawa niyang analogy. Maraming magre-react dito at hindi kaaya-aya ang sinabi niyang ito. So, and nag-double down pa, Ang sinasabi, wala daw siyang sinabing masama. Sinabi lang, yun daw magiging masama sa mga malisyosong tao. Hindi po. Ang masama ay certain na pag hindi nagsalita at nakasakit ng ibang tao, yan po ay masama. Lalo na yung pag-i-imagine. Sana, ang sa akin po, hindi na sana siya nagsalita o nagbigay ng ganyang analogy. Very bad. Okay, so, well, parang this morning, mayroon naman siyang video na humihingi ng paumanhin sa mga kung nasaktan daw ang mga tao, at kay Ann Curtis kung nasaktan. Sabi ko, this is again not an apology, kasi may mga kondisyon. Sorry kung merong
kung nasaktan kayo. Well, maybe he doesn't get the point. Alright? So, padalawa sa nangyari dito sa confirmation of some. Actually, ito po ay nangyari after nung na-confirm na may substansya ang impeachment complaints nila. Ito pong si Paulo Duterte. Itong congressman congressman ng Davao, alright? Anak ni Digong, ay nagbigay ng statement. At siyempre kinokondena niya ang pagpasa ng sufficient in substance na meron pong nakatang sa 55 members of the Justice Committee, meron pong 54 na sinabing, hey, may substansya. At yung isa ay isa lang ang nagsabing hindi. Na ito naman, siyempre, ito si Congressman Bong Suntay, na pinagdidiscuss yan na natin kanina. So yan. So siyempre dinenounce niya yan ni Paulong Duterte at sinasabi na to the 54 others who voted in favor of pushing this complaint forward, remember this: political power is temporary, but accountability to the people is permanent. You may have the numbers today, but history has a way to push back to those who abuse their authority. Oh, okay. Tingnan nyo ha. Ito bang si Pulong Duterte ay nagsasalita ngayon because nangyari na ito sa kanya? Remember during the time na na panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa The Hague, right? Na ngayon? Dati, ang lakas-lakas nila, Naglalakas-lakasan sila. Ang lakas-lakas talaga nila, Kuha nila lahat, pati mga lahat halos ng mga politiko sa buong Pilipinas sa takot sa kanya. Ngayon nasa na siya? Naando na sa The Hague. At ang mga Duterte ngayon kanya-kanyang salag. Siguro sinasabi niya ito sa kanyang sarili. At siguro na nagkakaroon siya ng epiphany na naisip niya, naku, talagang kami naman ngayon ang dumadanas ng ganito. Kung ano yung ginawa namin dati, kami naman ngayon ang nananalag. Di ba? Right? Okay. Sabi niya, there will be a time when Filipino people will render their verdict. And when that time comes, everyone should be ready to stand by their activities, right? And answer for it before the people voices out to represent. Diba? So, sinasabi niya doon, meron daw panghuhusga, darating ang panghuhusga. Right. Again, kanino ba niya ito sinasabi? Ha? Sa sarili niya at sa mga Duterte, di ba? Ngayon, hinuhusgahan na sila ng mga Filipino people. Right? Sila ngayon ang nasa ilalim ng gulong. Okay? Masyado pa pong madrama itong impeachment complaint na to, Napakadaming drama. So, kailangan natin lang na, bakit ba hindi na lang ituloy, Ituloy na lang. Ganun din naman yan. Doon din ang punta niyan. Itutuloy din laang. Right? Ituloy na lang yan at na magkaalaman na. Katulad ng palagi kong sinasabi. Right? Ituloy na lang yan. Wala naman, kung walang tinatago itong si Sara Duterte, ituloy na lang yan. Wala naman siyang kinatatakot. At ginastos talaga niya ng tama yung mga confidential funds niya. Intelligence funds niya. Dapat ilabas niya. Kung wala siyang, ibig sabihin nito, kung wala siya talagang tinatagong mga pera, galing sa krimen,
ay di hayaang patunayan ni Trillanes na magbigay ng ebidensya, no? Hindi yung pipigilan niya. Right? Hindi katulad ng ginawa ni Trillanes, di ba? Nung panahon ni Trillanes, sinabi ni Rodrigo Duterte na meron daw bank account itong si Trillanes sa Singapore. Binigay pa ang numero ng bank account. So ang ginawa ni Trillanes, siya mismo pumunta doon sa Singapore, sa bangkong yon, at nagtanong kung meron ba ganitong account number at sa pangalan ni Trillanes. Kumuha ng certification, walang ganong bank account. At inamin ni Duterte yan, right? Inamin ni Duterte, nagsinungaling siya. Ngayon, ba? Kung kay Sara Duterte, patunayan ni Trillanes uli. O patunayan niya na wala talaga mga ganyang bank account. Okay? Susundin natin ang susunod na kabanata. Abangan! Bye-bye!